Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Hello kaagapay! Happy Sunday sa'yo! Eto na, Sunday na naman ulit and alam na this! Welcome sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa paborito mong himpilan sa Mega Manila. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan. Ako si Arwel Mendoza. Of course, kasama nyo sa companion this day. Ako po si Kael Garcia and Kuya Aru. Panibagong Sunday na naman. Yes. Panibagong opportunity para makipaghuntahan, kwentuhan, tawanan, at syempre makapulutan ng aral yung magiging discussion natin this day. And of course, involved po dito tayong mga kabataan kasi itong topic na talagang magiging relevant siya kasi nga nasa advent na tayo na talagang puro technology, social media, ganyan. And of course, ano man pong generation nyo, millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, Boomer, you are still part of this program kaya wag po kalimutan na sumali po sa aming conversation. Sa true yan, Kael, dahil dito sa Legit, ang ating goal ay makapagbigay ng inspirasyon at information sa ating mga listeners at matulungan natin sila na maging legit na responsableng citizen at syempre sa mga kabataan natin maging future leader ng ating bayan. So sit back and relax, mag-prepare na ng inyong paboritong drinks or snacks dahil sagot na namin ang isang interesting at makabuluhang discussion sa loob ng isang oras. Ayan, correct ka dyan. Syempre, habang nagme-merienda yung ating mga tagapakinig at taga-subaybay this day, habang sila ay nagkakape, nagmi-milky burger, ayan nga, nasa harapan na natin talagang. Samahan nyo po kami dahil mapapakinggan nyo po kami maliban sa inyong radio. Syempre, ang talapitan yan, just hanapin nyo lang po yung frequency ng 702 DZAS sa AM band. And of course, sa demand din ng technology, we're also streaming sa ating Facebook and YouTube channel. Just visit 702 DZAS FEBC Radio TV. So, wag po kalimutan yan 702 DZAS FEBC Radio TV. Totoo yan. At syempre, hindi lang tayo sa social media napapakinggan o napapanood dahil umaabot na rin tayo sa telebisyon. Wow! Yan ay sa pamamagitan ng pakipagtulungan po sa atin ng GCTV. So, hello sa'yo na nanonood na via Signal Cable Channel 185. And hello din sa mga listeners natin through our app. Yan po ang FEBC PH Stream app na libreng-libre mong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. Alam mo ba, kapag ikaw ay nag-download niyan sa inyong mga mobile devices, aba hindi lang 702 DZAS ang mapapakinggan mo, kundi nandyan din ang 98.7 DZFE, maging yung mga different stations natin all over the country, from Luzon, Visayas at Mindanao. Pwedeng-pwede mo yung mapakinggan anywhere at anytime. So mag-download ka na ng ating mobile app. Correct ka dyan, Kuya Aru. At syempre, yung mga kaagapay natin na nasa Davao, they can listen sa 1197 DXFE. Sa true. Yung mga taga Cebu, meron tayong sister station dyan sa DYFR. Hello sa inyo dyan. Sa Bacolod, 1233 DYBS. Kaya po, anywhere, anytime, available po sa inyo ang FEBC Philippines. Kasi nga, talaga ito yung purpose natin talagang makapagkaroon tayo ng service sa ating community, lalo na sa ating locals, diba? Makapaghatid tayo ng mga mensahe, talagang information and inspiration na talagang magbe-benefit sila. Kaya po, our encouragement po sa inyo, ngayon pong papasok na ang buwan ng Disyembre, Kuya Aru. Bilis ng araw. Last Sunday na pala ngayon, Last Sunday na. Talagang itodo na natin to dahil isang buwan na lang, magpapalit na naman tayo ng kalendaryo. Ayun, So, kaya naman mga kaagapay, again, i-follow nyo na po ang aming mga social media platforms. Meron tayo sa Facebook, Instagram, meron din tayong TikTok. TikTokers din tayo and syempre yung ating mobile app para naman hindi lang kayo ang nakakapakinig at nakakaalam ng ating station, kundi may share nyo rin po iyan sa inyong mga katropa, sa inyong mga kaibigan at lalong-lalo na kung ikay nanonood ngayon online huwag mong kalimutang i-share itong link ng ating episode sa inyong mga group chat. So ganyan talaga kaganda ang ating technology ngayon. Kaya naman tayo
dito sa FEBC Philippines, hindi tayo magpapahuli. Siyempre, sinasabayan natin ang demand ng technology. And dito nga sa ating episode, sa Legit, hindi mawawala ang kamustahan. Totoo yan. So, Kael, how's your week? Kamusta ang mga ganap mo? Ano ba yung mga ginawa mo sa mga nakalipas na araw? Actually, Kuya Aaron, natatawa ako kasi nung last time, dito nga sa ating company, talaga nagkaroon ng annual physical exam. Ay, oo nga pala. Tapos, grabe naman, sabi ko, na-reach ko na yung talagang ginugusto kong weight. Talaga, sabi ko, okay, na-satisfied na ako dito. Talaga, sabi ko, nandun na ako talaga sa feeling, wait, natatawa ako. Pag sinasabing weight, gumagano si Kuya. Parang ginadjust ko siya. Pero hindi naman. Natutuwa kasi na-achieve ko na yung gusto kong weight. So, talagang feeling ko healthy na ako. Nice. Pero syempre, despite na mga yan, may mga pinagkakaabalan tayo. Alam mo naman, last time, pumunta ako ng Los Baños. Grabe. Tapos, sumakay ako ng trolley. Wow. Ano kamusta experience? Kakaiba kasi gabi yun. Talaga, siyempre, may mga tren, kailangan mong bumaba pa kung dadaan ng tren, tapos makikipaghabulan ka. para din siyang sasakyan. Saan ka umabot? Bicol? Trolley hanggang Bicol. Diyan lang sa may Los Baños. Kasi nga, meron tayong pinuntahang isang event. Pero I'm grateful kasi nga, may mga exposure, talagang pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. Tinuturuan natin ng mga bata, talagang nakakatuwa sa puso na until now, talagang may heart pa rin ang mga nasa school about sa campus journalism. Aba, grabe naman. Napaka-busy ng iyong ikaw naman, kamusta ang latest sa'yo? Ano bang update sa life mo? Syempre, ganun pa rin. Busy pa rin tayo sa ating trabaho. At the same time, masaya tayo. Wow! Iba talaga yung reward kapag na-achieve mo ang mga bagay-bagay. Lalo na kung na-accomplish mo yung mga task mo sa trabaho, diba? And yun nga, dahil nga last Sunday na to, excited na ako sa paparating na Christmas party natin dito. Oo, ilang kembot na lang, Christmas party na naman. At syempre kayo rin, mga kaagapay, we believe na excited ka na rin sa mga pinaplano nyo mga Christmas party. Talagang ramdam na natin ang season ng Pasko, maging dito sa ating set, sa ating studio. Ramdam na. Oo, may pa-Christmas tree tayo dyan. So ano na ba ang mga plano nyo this coming Christmas? Meron na bang pangraregalo? May mga nalista na ba ng mga inaanak? Diba? Huwag yung tatakasan yan, for sure. Huntingin kayo ng mga inaanak. Pero sa lahat ng ito, we are grateful dahil ito na naman, paparating na naman ng Pasko, panahon ng, sabi nga nila, panahon ng pagbibigayan, ng kapayapaan, at syempre hindi mawawala dyan yung panahon ng kainan. Exciting part yan. Kaya nga nabanggit mo yung wait lang talagang literal na wait. Oo, dahil panigurado ngayong Christmas season, ako, madadagdagan na naman ng mga timbang, ang mga kaperahan, syempre. Oo, so talagang thankful tayo. And dito nga sa ating episode, Kael, exciting na naman, as always. As always naman ang ating kwentuhan. Dahil ngayon, malalaman natin paano nga ba natin i-manage yung ating consumption sa media. Correct. Dahil tayo ay nasa media, Kael, di ba? Tayo ay bahagi ng mundo ng media. So, paano ba natin, ano ba yung mga dapat nating malaman about media information? Correct ka dyan. Alam mo, Kuya Aro, lalo na yung mga kabataan, pinanganak na silang existing ang media. So, alam naman natin, we are in the advent of technology. And sabi nga nila, we should be aware sa mga ito at para syempre maging responsable and maging literate sa paggamit ka ng media at ng mga impormasyong nako-consume natin. Yes, and having said that, Kael, sa pag-unlad ng ating teknolohiya at sa bilis ng pag-usbong ng mga impormasyon, kinakailangan nating maging wais. Lalo tayong mga kabataan. Dapat marunong tayong mag-analyze at magkaroon, of course, ng wastong paggamit ng ating social media at iba pang tools ng media sa pag-gather ng impormasyon. Ito ay kung paano, alamin natin paano ba kahalaga o gaano kahalaga ang pagkakaroon ng media in information literate, no? Paano tayo magiging literate sa ating paggamit ng media. And ngayon nga sa ating pag-uusapan ngayon, meron tayong makakasama na special guest dito sa Legit kung paano, tuturuan niya tayo kung paano maging responsableng netizen. So napahapyawan na natin, Kuya Aro, yung magiging discussion natin later on. Pero syempre, yan po muna, bibitin po muna namin kayo. And
papahinga lang tayo. We will pause for a break at syempre pakinggan nyo po sa inyong mga radyo ang isang awitin po at of course sa ating online may mapapanood din po kayo. So stay tuned lang po kayo kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! We'll be right back. "75 years. This story began with one God who planted in the hearts of three faithful men one vision to reach the unreached in the Far East or Southeast Asia with one message, the good news of Jesus Christ. From the United States, they traveled 7,000 miles across the world hoping to establish a radio station in China. But not long after, China closed its doors to foreign missionaries. So they set their sights on the Philippines, where the Lord allowed the vision to take root. In 1948, from one studio, one antenna, one transmitter, and one calling, one mission was launched to bring Christ to the world by radio. And now, 7.5 decades later, FEBC has become a network of 13 radio stations across the Philippines, heard in 27 local languages. The Philippines turned out to be an ideal location for FEBC's outreach to Asia. With 2 shortwave transmitting sites in Iba, Zambales and Bocaue, Bulacan, FEBC broadcasts go out to China and surrounding nations in Southeast Asia in more than 40 languages to approximately 3 billion people. As technology changes, FEBC has gone beyond the airwaves into the digital world. In addition to its terrestrial radio stations, FEBC has 5 new media channels online to reach a wider audience. Through its Manila and regional radio stations, from shortwave sites to online streaming, FEBC Philippines finds ways to connect. In 2022, FEBC received close to 3 million responses from listeners worldwide. Amidst repressive governments, religious persecution, changing political and cultural landscapes, and even a global pandemic, FEBC continues to be a spiritual lifeline. From cities to far-flung provinces, our broadcasts have reached millions of people, bringing hope, inspiration, and the message of salvation in Jesus Christ. 75 years is a long time, but the work is far from finished. 30% of the country is deaf spots, areas that are not yet consistently reached by the gospel broadcasts. At present, FEBC Philippines is reaching out to 6 regions where people still need to hear God's word on a daily basis. The provinces of Ilocos, Mindoro, Palawan, Camarines Norte, Eastern Samar, Central Visayas, and the Caraga region. Everyone needs the gospel, wherever they live. FEBC Philippines strives to penetrate these deaf spots, bringing the sound of the gospel to every corner of the archipelago. In over 7 decades, FEBC has seen countless listeners come to know Jesus Christ. Countless lives changed in response to FEBC broadcasts. Countless communities reached with the unchanging love of God. On air, online, on the ground. 75 years of history. 75 years of sharing His story. FEBC Philippines is committed to being close to the Master, close to the listener, close to the partners, and close to one another.
Today in FEBC Philippines, we are reminded of how God can work through ordinary people to accomplish extraordinary things. And as the Lord would have it, we are committed to serving Him with excellence and faithfulness, knowing that everything we do is ultimately for His glory. Declaring, what we have done, you have done. FEBC Philippines, communicating Christ in our world until all have heard. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. You're still tuning in dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit! Ako si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. And Ito now, nandito na tayo sa exciting part. Siyempre, gusto natin talaga sa program natin, meron tayong nakakausap na subject matter expert na siyempre para matulungan tayo at ang ating mga listeners and viewers na kabataan and also across any generation. Oo, dahil nga itong ating pag-uusapan is all about media and information literacy. Correct. Medyo malalim siya pero tutulungan tayo na mas maunawaan ito sa pamamagitan ng ating special legit guest for today. Correct. And our guest for today, wala pong iba yan kung hindi si Kuya Rob Lim. Siya po ay mula sa OB Montessori Center, Fairview Campus at bahagi po siya ng kanilang Senior High School Department as a Research and Social Sciences faculty. So he is an advocate for media and information literacy or MIL, and his research interests revolve around sa contemporary China and the media representations ng Asia, China, and the Philippines. At ito pa, dagdag pa sa kanyang napakadaming credentials, he holds a Master's of Arts in Asian Studies mula iyan sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. So to share, para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon, let us welcome Kuya Rob Lim. Hello po, Rob. Hello. Hello, narinig naman ako, no? Yes, loud and clear. Okay, magandang araw sa inyo, Aro at Kael. Salamat. Salamat, Kuya Rob, no, sa inyong availability and willingness na makausap at makakwentuhan namin kayo dito sa Legit. But before anything else, Kuya Rob, baka meron ka munang gustong i-shoutout or batiin. Shoutout na lang syempre sa number 1 sa OB Montessori Center, more specifically sa kagawaran ng Senior High School sa Fairview at sa buong kagawaran na rin ng 5 iba't ibang campus ng OB. Sa aking mga kaibigan, sina Roy, sina Rod at yan. Dami masyado. Pero sa mga estudyante ko, higit sa lahat. Kasi sabi nga, teacher ako. So sa mga estudyante ko, sana ay okay, nakakapagpahinga pa kayo. Madami bang demand si Sir Rob? Research yun. Kakasabi mo na research di ba? Sa mga pinaka-demanding. No, share ko lang, isang araw nga, nagpa-doktor ako. Sabi ko kung anong trabaho ko. Sabi ba naman, may ganyang subject, research. Wala naman tayong senior high, no? Yun talaga. Ayan, okay na. Rob, talaga magsimula tayo sa ating discussion this day. So, ang unang question po para sa inyo, sa tingin niyo po, paano niyo i-assess yung current level ng understanding or assessment po when it comes to Filipino population sa level ng MIL or Media Information Literacy? Talaga bang equipped na tayo? Alam na ba natin yan? Kaya na ba natin i-handle? Well, kung tatanungin yung current level, kasi pag sinabi nating level, talagang kailangan natin siyang makita, no? Parang quantitative ba to or something, no? Yes. So, siguro bibigyan ko kayo ng tatlong parang sabihin nating realms na gusto nyong obserbahan, ano? Yeah. At pakiramdam ko kitang-kita na to, no? Kung kahit saan man kayo manggaling. Unang-una, syempre sa larangan ng edukasyon, no? So, in the field of education. In the most recent tests, no? Standardized tests, if I may say, the results suggest that Filipino youths, no, have the lowest reading comprehension scores, no, and this is quite unfortunate with a mean score of 340. This is from the Organization for Economic Cooperation and Development. Some few years back, no, kinonduct tong parang testing na to, no.
Tapos, hindi rin ito nalalayo sa isa pang mas naunang test, no? Which is the Southeast Asia Primary Learning Metrics, no? So, yung kanina, parang global yung scale, no? Aro and Kael. Itong sa isa naman, sa region lang natin, no? Sa Asia, which is Southeast Asia. Ang sinasabi ng datos na to ay 10% pa lamang ng mga estudyante ang nakaka-attain ng minimum reading standard na to. Though I haven't really read into the metrics deeply, no, pero it does suggest to us, no, syempre, despite the methods, no, despite the the limitations of such tests, no, parang medyo pag pinagtabi natin tong mga ganitong datos, it suggests to us na may hindi konti, ayoko masyado maging dito. Pero marami-rami tayong kailangan gawin when it comes to comprehension. Now, comprehension pa lang to, ha. Pumunta naman tayo sa isa pang sa isa pang realm, no, na sinasabi ko, which is sa politika. Okay, yung parang ang daming na to, no? Parang ang daming mga, I'm not sure, mga nagsi-friendship over, marami bang mga naging awkward na Christmas party dahil lang sa usapin kung sino ang susuportahan nating politiko. Pero ito datos to, ha, Kael and Aru, no. Gusto ko lang iklaro, hindi ko to opinion kasi opinion ko yan eh. Kayong dalawa may sarili kayong opinion, wala naman na ako magagawa kung sinong gusto niyong boto eh, di ba? Pero ito datos to. Unang-una, parang nabansagan tuloy yung Pilipinas bilang patient zero ng disinformation, and this has been used by analysts to track the spread of false news. So parang sa lahat ba naman na pwede tayo maging patient zero sa fake news pa talaga, di ba? So parang doon ako medyo kaya especially noong mga panahon na to, parang siguro the context was around as early as middle 2010s, no? So ito, mapapansin natin mga ilang presidential elections na rin na nakaraan, no? So I'm not just zoning in, just to be clear, kasi baka may mga listeners tayo ngayon na ano kaya itong sinasabi na naman itong na to, di ba? So hindi ito opinion ko, talagang obserbasyon ito ng mga mismong nag-aaral ng paano ba kumakalat ang pekeng balita, no? Tapos, kamakailan lamang noong 2022, syempre I'll try my best na to name names, no? Pero may mga nakikita sa datos ng Verifiles, isang independent fact-checking body, no, na may isang napapanigan na kandidato noon sa eleksyon ng 2022 at may isang laging nadedehado when it comes to coverages. So, ibig sabihin, just to put it on lay terms, no, lagi at laging may nasisiraan sa fake news. Isang kandidato lang daw. Hindi naman siguro isa lang siya, pero siya yung lagi at laging binibira, no? At meron isang pinapaboran lagi ng mga fake news na to. So, I leave it to you. So, parang maganda, bigyan natin ng practice, no, ang ating mga listeners at viewers, no? Kayo mag-search kung ano yung mga datos ng sinasabi ni Verifiles, no? Tapos, ito yung paborito ko sa lahat, albeit hindi siya ganun ka-founded. Kasi observations ko to bilang isang Pilipino. Mahilig tayo doon sa pagpapabor doon sa mga talunan. Kayo ba? Relate pa kayo doon? Yung parang maski sa pagiging underdog, o yun, sasabihin ko pa lang, di ba? Parang napapaboran natin yun masyado, hindi lang sa politics, kumbaga parang sa lahat na lang, no? In our social interactions, even in the telenovelas, even in the series, no, that we watch, parang yun. Kaya parang kapag may conflict na personal, yung main character, tapos relate tayo doon sa problema na yun, it seems like na-apply din tuloy natin siya sa iba't ibang larang natin sa buhay, no? Ngayon, ang dami ko nang nasabi, I can go on for minutes, even for hours, no, discussing these various realms, no, when it comes to assessing the levels of MIL. But again, let's give our listeners and maski kayo, di ba? Yun, di ba? A practice, di ba? You decide nasaan tayo ngayon when it comes to MIL, di ba? When it comes to assessing MIL levels in the Philippines. Ang dami kasi niyan eh. Parang per Dr. Alagaran's framework on MIL as a composite concept, which is also inspired by the bigger frames from UNESCO. Ang dami nito eh. May nabanggit ko na yung news literacy, nabanggit ko yung reading comprehension, pati nga, di ba, kahit paano napahpyawan ko TV and film literacy, di ba? But needless to say, this is where we're at, no? Kung akong tatanungin nyo, it's alarming, but hopefully data drives us to a spot warm enough to determine the status quo of MIL. Kung nasan nga ba talaga tayo. Para malaman nga natin saan ba tayo pupunta. So, yun una, no? And thank you, Kuya Rob, no, for sharing those data. Talagang doon natin makikita, even yung mga realms na sinabi rin ni Kuya Rob, makikita natin doon na talagang marami pang dapat ayusin. Correct. Marami pang kailangang i-deal when it comes dito sa media and information literacy sa ating bansa. And lalong-lalo na yung nabanggit na nga ni Kuya Rob, yung fake news. Talagang
litaw na litaw. Oo. No, hindi lang naman noong election kundi hanggang ngayon. Existing. Existing pa rin. Talagang kahit anong season yan laging nandyan ang fake news. And yung sunod naming gustong itanong sa iyo, Kuya Rob. So, given this situation, itong mga datos na binahagi mo sa amin, ano yung mga initiatives or yung mga programs na kailangan nating i-promote upang mas mapalakas pa natin yung totoong media and information literacy dito sa ating bansa, particular na dito sa ating mga kabataan ngayon? Okay, siguro unti-untiin muna natin kasi parang baka mamaya may mga gusto pa kayong matanong kasi tungkol dito sa mga unahin natin yung mga meron na kasi nung MIL was introduced, yung MIL stands for Media and Information Literacy, no? This was introduced in the curriculum as early as the revision of the K-12. Yung parang nung naging K-12 na, no, yung curriculum, this was back in the late Aquino, Noynoy Aquino administration, no? So nung nirevisa yung curriculum, parang nagkaroon tayo ng senior high at kasabay no, nagkaroon din tayo ng MIL, no? So parang sunod-sunod baga, no, yung mga revision na ito, hindi lang dagdag na 2 taon. So yon. Syempre bukod pa doon, no, media companies also jumpstart their own initiatives, so consumers not just become, parang well-informed kagaya ng mga ganitong palabas or kunyari natututo na rin mag-podcast, at kung ano-ano pang mga new media forms, no. Kumbaga pati yung mismong active na pakikilahok, hindi lang pakikilahok no, paski paggawa no ng sarili nilang mga media messages, information, no, na napapanahon, no. So halimbawa, 'di ba, yung tipong citizen journalism, I think that's one concept that we tackle in MIL classes as well. Yung tipong ikaw mismo pwede kang magbalita, no, na parang ano yung nangyayari diyan sa area ninyo, parang simpleng social media post lang no, parang pwede na ang layo-layo na ng mga maaabot nito, no, kahit na hindi ka nagtatrabaho bilang isang periodista, no. Tapos syempre pati na rin yung parang paalala, no, yung consistent na paalala, yung ito parang tumatak lagi siguro to bilang millennial who grew up when the internet was still was parang no, or hindi din internet, no, kasi 90s na yun kakabuhay ko lang nun. Social media, if I would say, no. Diba? Yung think before you click, no? Parang tumatak to sa mga kagaya natin, no? Na parang pinapaalala sa atin, no? And it goes a long way, no, pag pinapaalala nga sa atin yung think before you click, kasi ito yung mga era na nauso yung cyberbullying, ano pa ba, pati yung early forms of crimes, no, cybercrimes, so parang pati mga hoaxes, yung fake news nga na sinabi nyo, no, parang hindi lang naman politika ang nadadampian yan, parang iba't ibang larangan din, no, may fake news, maski sa agham, maniniwala kayo sa hindi, meron, pero ang gusto ko lang din siguro i-emphasize dito sa mga nabanggit ko muna, no, is that a lot still needs to be done, sabi ko nga rin kanina, because per the UNESCO framework, which I quote, no, this is the definition set by the UNESCO about MIL, and this is to access, analyze, critically evaluate, interpret, use, create, and disseminate media and information. So parang napaka-hefty, napakadaming nangyayari, no. Pero ang karaniwang problema kasi na napapansin ko, parang lumalaktaw kagad tayo dun sa pinakadulo, which is usage kagad, creation and dissemination of MIL, when in fact we haven't really, diba, gone into the access and the analysis part first and foremost, no? Parang ano ba muna yung sinishare natin? Ano ba muna yung uri ng content na ginagawa natin, diba? Bago tayo dumako nga doon sa pinaka-final stages ng MIL, no? Parang ang napapansin natin, napaka-impulsive siguro ng mga tao, or siguro sana naman hindi, no? God forbid. Pero meron talagang mga malilisyosong gumamit ng media and information na parang kitang-kita dito sa UNESCO framework. Nilaktawan yung nauna. Pwedeng nilaktawan or pwedeng nalaktawan lang. So, bottom line, kailangan lang natin sigurong balikan to. Parang ang maganda nga dito sa binigay ko kung checklist ng UNESCO, di ba? Parang naging checklist na siya, di ba? Unahin muna natin yung mga nasa taas, yung parang akala ng mga tao basic lang na access lang. Tayo, napaka-privilege natin. May Facebook tayo, may internet tayo, pero paano yung mga wala? Tapos, let alone, hindi nakakapag-aral lahat, di ba? Gagana yung hope nakakapag-aral lahat, 'di ba? Parang yun nga ako nagtuturo, 'di ba? Pero hindi lahat nakakapag-aral. That's the reality. So there are people who are really unfortunate to
to meet the first few, no? Parang verbs that UNESCO told us to do when it comes to MIL. So that's pretty much it, and let's keep the ball rolling. Sige. Yeah. Naisip ko lang, Rob, dun sa mga sinabi mo, sa mga nabibiktima nga ng mga ganitong klaseng misinformation, disinformation, sa tingin mo, anong demographics yung pinaka-vulnerable sa ganitong situation? Demographics, very interesting na katanungan to kasi madalas ang sasagutin lagi puro socioeconomics, no? Pero siguro yun yung parang madalas nating pwedeng i-bring to the table, no, sa usaping ito. Usually, of course, it's the lower classes, no? Kasi if we're gonna characterize them even without the data, no, parang karaniwan nalalaman na naman na natin to sa pang-araw-araw nating tawag dito experiences, di ba? Or maski sa mga natutunan natin sa school, di ba? Yeah. Usually sila yung mga walang access sa edukasyon, or kung hindi man walang access sa edukasyon, yung mga walang access sa quality education, whatever that means. That's like another that's another line of discussion, di ba? What else? There's also lack of access to, yun nga, no, basic sources of information like the libraries, like print, ano pa ba, books, no? Ano pa ba, the internet, of course, no, and even social media. Although there's already free data, no, pero maski na, no, parang hindi naman lahat nakukuha nun, kumbaga, no. So parang yun yung isa kong parang pwedeng sabihin. Pero aside from this, no, Kael and Aru, ang gusto kong i-emphasize na pwedeng naapektuhan din na demographics is yung kabataan. Kasi kung hindi sila nabibigyan ng tawag dito ng tools, no, ng right tools on how to deal with what they see, 'di ba? What they hear, what ano pa ba, 'di ba? All the basic senses, they're really the most vulnerable, 'di ba? And this is where we emphasize na they're reliant on the adults, no? And if the adults themselves are not well equipped, then I hate to say it, pero we're done for, no? Pero that's why we have conversations like this, yun nga, no, to parang level ourselves. Asan nga ba talaga tayo nang malaman natin saan tayo papasok, saan tayo tutulong, saan tayo mag-i-intervene, baga. Totoo yan, Kuya Rob, ano? And sabi nga nila, sa panahon natin ngayon, technology age na nga, ano? Modern age na nga tayo. And sa ating internet, sabi nga nila, isa yung dagat ng impormasyon. No, and ngayon nakikita natin ano yung mga challenges and sino nga yung vulnerable dito sa misinformation na tinatawag natin. Isa nga dyan yung mga kabataan. And Kuya Rob, halimbawa may mga kaagapay tayo ngayon na kabataan din na nakikinig or nanonood. Can you share sa ating mga kabataan ngayon, how can an individual distinguish between a credible and unreliable sources of information? Paano ba natin mapagkakaiba ito? Or paano ba natin may identify kung ito ba ay reliable or unreliable? Dagdag ko na lang din kasi nasabi ni Rob kanina na yung mga kabataan, bagsak na tayo kaagad sa comprehension. Paano yan, Rob? Well, yun nga, at least it's not too late kasi syempre kung systemic na yung parang observation na ang baba natin sa mga ganitong tests, no, siguro one disclaimer is that ang pinakamadalas naman na parang critique on tests is that controlled kasi siya. Ibig sabihin it's done in a specific time, it's done in a specific place, situation. Although I'm not dismissing the data, of course. I mean, nakakahiya naman kung research teacher ako, i-dismiss ko ang datos. Pero bibigyan ko lang ng konteksto yung datos para malaman natin, no nga, no? Kasi parang, by any chance, no, parang yun nga, parang nakaka-apekto dyan yung demographs, no? Parang kung titignan nga natin, sino-sino ba yung mga nakuhang parang participants, no? Parang, at kung sino yun, di ba? Parang, ayun nga, do they come from privileged families? May nakakain ba to regularly, no? Parang may parang yun din, no? May na-access ba silang information? Pero that's beside the point, no? Siguro puntahan natin yung sinabi nyo nga na credible and unreliable sources. Siguro pag ang tawag dito, i-define muna natin yung credibility and reliability. Ayan. I mean, mga first lessons ko to sa research class, no? So, credible, ibig sabihin, it comes from an authority that you would certainly parang see as some legit, no? Yun nga, no? Parang just to also plug that in, di ba? Legit siya, ibig sabihin, kung kunwari, nagbabasa ka ng data about COVID, maganda sana kung medical researcher. Yung mga ganung bagay. I mean, yun yung basics, di ba? Mas maniniwala ka kung alam mo yung sinasabi niya. Or halimbawa, kung mental health ang usapin, mas maganda sana kung psychiatrist or psychologist
psychologist or guidance counselor ang kausap mo. Kung ikaw ay nakikipag-usap tungkol sa politika, maganda sana kung political scientist, no? Yung mga ganung bagay. So, yun pa lamang, no? Parang kailangan nating ibalik. Hindi ko rin naman sinasabi na wala nang karapatang makipag-usap tungkol sa psychology ang hindi psychology graduate. Halimbawa, ako, kakabasa mo lang ng bio note ko kanina, hindi ako comp graduate. At bakit ako nandito, di ba? Pero kasi napaglaanan ko rin to ng oras, no? At ng pagod kung bakit ako nakakapag-discuss ng MIL, no? So, yung mga bagay na yan yung kinikilatis natin para malaman natin kung authority ba ang isang tao sa paglalathala, no, or sa paglalabas ng mga information, no. Yung isa naman, reliable, no. Pag sinabi nating reliable, kahit saan din tayo tumingin, yun at yun yung magiging sagot, or it makes sense that the answers appear this way. So, yun yung parang nakikita dapat natin kapag tayo'y nag-judge ng mga info. But the question that you made earlier was, how do we do it, no? Normally, whether I discuss in an MIL class, although it's been quite a while since I last taught MIL, but I'm of the opinion, actually, we are of the opinion, my fellow educators, siguro some of them, fellow MIL advocates, no, would be of the opinion that MIL is useful within and outside the MIL subject, no. I usually mention the 5 core concepts, no. Yung 5 core concepts, yung very useful to, alamin nyo lagi yung sagot sa 5 mga tanong na to, or yung ano ba yung meron dito sa 5 konsepto na to, no. Number 1 is the author. Sino ba yung nagsulat? Or anong corporation ba yung nagsulat ng information na yon? So you have to determine that. Kasi all the rest of your questions, ano yung bias nitong taong to, may kinikilingan ba to, maaari lang naman, no, and I'm talking about abstract things, no, maaaring binayaran ba to, pinondohan ba to ng isang institute para yun nga, no, maglabas ng ganitong impormasyon. Pangalawa is the format, no. Pag sinabing format, ano to, television show ba siya, podcast, print, ano ba? Naka-TikTok ba siya, yung shorts, no? Yung short content na ba siya? Kasi era of short content na tayo ngayon, Aro and Kael, no? So, parang kung wala kang ginagawa, no? Parang ganun ka lang. No? Browse ka lang. Diba? Oo, no? Pangatlo naman, audience. Ano ba yung naramdaman mo nung binasa mo to? So, i-ground mo rin yung sarili mo. Ano ba yung nararamdaman mo nung binasa mo yung balita tungkol kay ganitong kandidato or tungkol kay ganitong president, no? Or, halimbawa, nung nagkaroon ng balita about certain funds na di mo alam saan napupunta, ano ba yung nararamdaman mo? So you have to also keep that in check, no? At alamin mo rin kung ano pa yung ibang maaaring feelings, no, or reactions na makukuha kung iba yung nagbasa nun. Kasi hindi pwedeng sa atin lang nakasentro ang lahat ng bagay, no? Kasi iniisip madalas natin, ito yung isa sa mga feeling ko nagiging source ng bukod sa lapse of judgment, pati conflicts natin with other people. We always think that how we react would always be how the other person will react. Hence, if you don't react, Arun Kael, the same way that I react, you're wrong. Ganun siya, diba? Parang yun yung nagiging dito. Yun yung nagiging tawag dito, parang source, no, of the friction, no. Ika-4, no, messaging, ano ba yung sinasabi sa'yo, yun. So, pansin nyo, di ba, pang-4 pa lang yung messaging, no? At ika-5, yung intention. Ano ba yung parang gustong sabihin itong messaging na to, no? Parang, yun. So, sa 5 to, authorship, format, audience, messaging, and intention, parang kailangan nasasagot natin to ng malinaw para alam nga natin kung anong uri ng information ba yung dinideal with natin, no? Pero just to give you, kasi favorite ko tong core concepts na to pero just to give you some more, pero yun nga, no, we leave it to our viewers, to our listeners din para makita rin nila. Hindi lang naman yun, kasi maraming iba't ibang ways, no? Just a simple Google search actually, ang daming lilitaw dyan, yung CRAAP test, which kung nasabi nga natin, nakikinig sa atin, pwede mga Gen Zs, no? Pwede mga Gen Alpha, most probably sinabi na ng mga teachers nito, yung CRAAP test, no? Yung CRAAP, currency, relevance, authority ulit, accuracy, and purpose. Notice, medyo paulit-ulit lang din yung ibang sinabi ko dun sa limang words na yon, no? Yung isa naman, yung SIFT. Yung SIFT naman, ito yung talagang sakto for disinformation, no? Parang stop ka muna. So, don't share it immediately. Don't react to it immediately. So, stop ka lang muna. So, SIFT yon, S-I-F-T, no? So, stop, investigate the source. Saan ba muna galing yan? Yun nga. So, notice, again, yung sinabi ko lang din kanina yon about authorships, no? Find better coverage ang ibig sabihin nito. Tignan mo kung nire-report din ba sa ibang source yung nabasa mo. Oo, 'di ba? Halimbawa, di mo naman pwedeng sabihin, si ganitong kandidato ay may ganitong ginawa. Tingnan mo muna kung may ibang nag-report, no? Tapos higit sa lahat, tingnan mo rin kung ano ba yung original context nung video or nung picture, no? Kasi ang maganda nga ngayon, pwede ka nang mag-reverse image search sa Google, di ba? Although
'Di ba? Parang nung lumaki lang tayo nung mga panahon na may ganito na, 'di ba? I mean, parang it's over, man, 'di ba? Pero eto ngayon lang 'to nauso 'di ba? Or ngayon lang siya siguro parang na-emphasize given nga the tawag dito, initiative no of corporations no to also combat fake news or parang disinformation, no? So, ano bang point nitong lahat, no? Parang ang dami ko sinabi, yung 5 core concepts, yung CRAAP test, yung CRAAP, no? Tsaka yung SIFT, yung SIFT. Ang gusto ko lang din sabihin kasi is may common misconception na madali lang kasi siya. Pero dediretsuhin ko kayo gaya ng sinasabi ko sa mga estudyante ko. Hindi siya madali. Pero ito yung maganda. Pwede siyang dumali kasi it takes practice, no? Parang ang pinaka-goal lang naman dapat is kung ano man yung pipiliin nyo dito, kahit nga mag-Google pa kayo, marami pa akong hindi nasasabing ways on how to distinguish credible, no, from non-credible sources. The goal is to make it a habit, no? Or the goal is to make it a part of the reflexes, no? Na parang halimbawa, nabalita yung politiko na hindi mo gusto. Maaaring valid naman yon na hindi mo siya gusto, 'di ba? Pero higit sa lahat, 'di ba? Don't let it judge your, 'di ba? Parang don't let it affect your judgment on what is true from what is not. Kasi your feelings are your feelings, but what is true is what is true and what is not is what is not, no? So ganun lang siyang kasimple. So yun lang. So in the end, doon pa rin babagsak na dapat maging objective ka rin sa mga bagay-bagay, ano? Oo, kasi kapag hindi natin nagiging habit nga yung alamin muna kung ito ba ay credible o hindi, tayo rin talaga yung nabibiktima ng misinformation or yung mga tinatawag nating fake news. Pero ito bigla ko lang naisip as we talk right now, Kuya Rob. Ngayon nga, umuusbong na yung AI kung tawagin. Sa palagay mo, Kuya Rob, ito bang AI ay possible ding maging threat ng misinformation sa atin? Well, kahit ano naman, pwedeng maging threat, no? Pero bibigyan na kagad kita ng halimbawa kung paano siya nagiging threat, no? Kasi, and this goes to students, not just my students, no? Pero students who seem to have a hard time, no? Parang catching up with the assignments and all, no? Parang ang karaniwan kasi nagiging Swiss knife na tool nga. Yung parang, di ba, yung kukunin mo na lang, yan na, di ba, I have my assignment ready, di ba? Which is to use AI, no? I mean, there's a whole lot of them, no? There's ChatGPT, Bard, no? Bard napakarami. No? Oo, no? Okay siya, no? Pero magiging threat siya kung hindi natin siya ginagamit ng tama, no? Yun at yun ang kailangan natin tandaan. Kasi, eto, syempre, I can't be that person who will preach against the dangers, or hindi naman siguro dangers, no? Pero the disadvantages of AI if I haven't seen it myself. If you will try asking, halimbawa, no, a certain generative AI chatbot, no, to give you some facts, hindi niya all the time makukuha ito. I'm not sure, I'm not an AI expert, perhaps that's a good topic for a later time, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung isa-spew niya na information, na pieces of information. I'll give you an example, no? Kasi nung minsan, tinry ko lang i-search kung nasa search, tanungin, no, si AI kung nasa search ba niya yung mga publications either ng mga professors ko dati, oo, yung mga ganon, and the AI doesn't get it right. Like, namabaliktad niya yung mga pangalan ng mga teachers, nababaliktad niya yung, parang namamali siya ng entry ng year, no? Now, what's my point, no? The point is more about, may limitasyon din kasi ang AI, no? At dito pumapasok yung cliche na sinasabi ng mga teachers or actually ng any scholar, no? Yung sabihin na nga natin professions, no, that seem to be parang juxtaposed na, no, with their AI counterparts. It's more about paano mo siya gagamitin, no? Parang how would we efficiently use it so that our lives are easier. Parang ang mga magiging metaphors niyan is dati akala ng mga tao ma-obsolete na ang teachers dahil may Google na. I mean, i-Google mo lang what's the capital of the Philippines, andyan na, di ba? Pero may human touch pa rin na hindi natabunan ni Google, no? Parang na-automate niya lang siguro yung paghahanap natin ng information, pero hindi niya pa rin pwedeng i-analyze it for you. Na yung tipong maiintindihan siya ng 30 mong estudyante na ikaw lang naman ang nakakakilala. Hindi kilala ni Google yan. So, yun yung human touch. And I think AI is also bound towards the same direction, no? So, in essence, parang hindi tayo pwedeng matakot, pero hindi rin naman tayo pa chillax lang masyado, no? Alamin natin ano ba yung magiging role nitong bagong tool na to, no? Nitong AI. Actually, hindi na siya bago sa totoo lang. Parang nung grade 1 ako, naalala ko may pelikula ako pinanood, AI yung title ata.
ayun, pero yun naman, that's again a topic for a different story, no? Pero hindi na siya bago, nagbabago lang, no? Kumbaga, nag-i-improve, parang tayo. So, actually, that's a good point, Kuya Rob, no, na nababanggit mo about this AI. Kasi may mga kaibigan tayo or kababayan na parang natatakot sila sa AI. Baka palitan na ng robot ang mga tao. Pero katulad ng sinasabi ni Kuya Rob, meron pa rin namang human touch yan eh. Kumbaga itong mga AI na to, katuwang lang natin sila. No? Katuwang natin sila sa ating mga ginagawa, lalo na sa mga empleyado, no, sa mga estudyante. So tool lang sila, 'di ba? Yes, tama. Clarify ko lang din, sorry, kasi wala pa si AI sa ganong phase, no? Na malay mo nga, posible rin naman na magka-human touch na, quote-unquote. Kasi algorithms yan, numbers lang yan. I mean, just punch the numbers, it can give you human emotions, no? Pero ang point ko lang, like what I said earlier, is it's up to us on how to catch up, no? Ano pa ba yung parang pwedeng i-offer ng isang human mind, no? That AI cannot so far yet yun nga, offer, no? Sorry, yun lang. Because I wanted to interject that. Yeah, okay. We get you, Kuya Rob, no? Talagang napaka-broad ng topic ng MIL. Paanong maiintindihan to ng mga nasa far-flung areas, na mga IPs, na mga bata? Yeah. How can we laymanize this term para mas lalo nilang maunawaan? Yeah, very interesting, no? Pero for someone who has lived in, yun nga, no, in Mega Manila or in Metro Manila for pretty much all his life, no? Parang I believe I can only say a limited view, no, for this topic. But I do have some insights in mind, no? Number one, it's also the leveling, no? We have to realize how diverse the Philippines is. Diverse in terms of what? Number one, we're comprised of various ethno-linguistic groups, no? So, doon pa lamang, no, ang pinaka-mission kagad natin is how do we make MIL, no, accessible to, yun nga, yung sinasabi mong far-flung areas, no? So, papasok siguro dito yung initiatives on how we can translate, no, MIL materials, or siguro yung skills that would relay MIL materials to different regions, to different languages, no. Ang dami-dami kasi nating wika, no. So doon pa lang challenging na, no. Pero kung unti-unti pa natin, no, pakiramdam ko makakalayo rin tayo, no. So yun yung una, no. Pangalawa, yung socio-economic differences. Alamin natin na may ganun pa rin pagtingin, no. Observation ko lamang to, ha. Wala akong datos na kinaano dito, ha. Siyempre, nandun pa rin yung notion na ang oportunidad ay nasa Metro Manila, no. When in fact, hindi sa lahat ng pagkakataon, I would say, no. Siguro kasi yun nga, no, parang there are the technicalities that concern it, no. Sahod, oportunidad, yung not to mention yung geographical location ng ibang mga trabaho, no. Pero hanggat hindi natin nadidispel tong glass, no, tong fiber glass, if I would even say, no, na nasa Maynila lang kasi lahat, no, parang yun nga, masastak pa rin yung mga kapatid natin nasa rural areas, no. So we can't really reach to them. So kailangan parang media literacy advocates, no, organizations, even the government, if I would say sana, no, would reach to them. So parang nandun tayo sa part na yun, parang make it accessible, start with the language, socio-economic differences, so parang unti-unti na nating tingnan din ano pa bang oportunidad ang mabubuksan natin, no, para sa mga kapatid nating nasa mga lalawigan, no. No, so yon. So napakagandang initiative yan, Kuya Rob, no? Talagang kung mai-initiate man lang, kasi nga masyado tayong yung penetration ng ideas na yan, parang masyado nang dito sa urban Manila. So paano naman yung mga nasa far-flung areas, yung mga nasa bundok, yung mga indigenous people na syempre vulnerable din sila in some way, 'di ba? Lalo na din yung mga kabataan, ang laking population ng kabataan natin ngayon. Lalo na nung last year election na pwede silang maging victim din or maaaring naging biktima na rin ng disinformation. Tama, oo. So, parang, yun na nga, no? Just like what we mentioned earlier. How does it get there? Hindi yung sila lagi yung pupunta dito, no? Not for any other, parang just to clarify that, kasi baka ma-misquote tayo, no? Pero yun, it's more about doon naman, no? Kasi kailangan din nila yun, doon sa lugar na yun, no? So, ito bang MIL, Rob, talaga nakafocus lang sa senior high school? Or kahit sa primary school, dinidiscuss na rin to? Actually, sa totoo lang, yun nga, no? Parang just to name a few na rin kasi may mga success stories din kasi. Yan. Sige. And it starts in primary level. Ang
I wouldn't say bad news, pero syempre, ang medyo nakaka-spoil lang dito, wala sa Pilipinas to. Ang gusto kong i-cite na, oo, di ba? Ako rin, no? Nang hinayang ako. Akala ko dito diba? Na sa atin eh. Pero ano naman, no? Parang I can siguro name a few na parang pwedeng palapit na doon. Parang wala pa siguro doon. Siguro kasi I don't want to make a few observations na hindi naman ako expert on, no? Pero itong kaso ng Finland, napakagandang example nito, no? May naging article yung The Guardian and it's also gonna link you to different tawag dito research tawag dito sa to research yun na lang, no, to researches, no, that show that in Finnish schools, no, they start at the primary level. So yung primary, just to give a bit of perspective, mga grades 1 to 3 to, no. So, kung titingnan natin, ang progresibo, kung tuturuan natin as early as grades 1 to 3, kung paano kumilatis, no, kung paano mag-critical thinking ang mga bata, no. Dito, to put it in perspective, grades 1 to 3, tinuturo siguro, well, nung panahon natin, no, ang turo siguro, yun nga, no, parang puro human values, sa civic at kultura, yun, naalala ko, how to speak in English, how to speak in Filipino, di ba? Pero doon naman tinuturo rin yun, pero, syempre, parang may pag-integrate, no, ng higher order thinking skills, no. Halimbawa, parang as early as these levels, you teach that math, in math, no, number can be interpreted differently, no? So, halimbawa, di ba, sa idea lamang ng subtraction. Subtraction is a very, well, sa atin, no, easy topic na yon. Pero sa level nila, angko pa lang yon kasi tinuturuan ka paano mag-subtract, di ba? Yeah. Pero paano mo siya dapat titignan? Ito siguro reading ko na to. This is not from the research material anymore. Parang how do you interpret that? 5 minus 2 is equal to 3. Tatlo na lang yung natira o dalawa lang naman yung nabawas. So you see the point, no? Yeah. Parang doon mo pwedeng i-integrate sa mga bata, no, na ano yung dapat mong pagtingin sa numero kahit na facts na yung pinag-uusapan natin. Hindi mo babaliin yung 5 minus 2 na gagawin mong 1, na gagawin mong respect my opinion, pero 3 pa rin. Pero ano dapat yung pagtingin mo sa 3 na yon? So yung mga ganong bagay, di ba? So parang ano na, yung mababang level ng leksyon, no, lalapatan mo lang ng mataas na iisip, no, kumbaga ganon. Not to mention, halimbawa, sa mga fairy tales, di ba, tinuturo sa kanila na yung sly fox, di ba, yung pagsisinungaling ng fox, hindi ba magandang di ba magandang pagwawangis din yun sa sa isang adult na nagsisinungaling, di ba? So it shows you that adults also commit mistakes, no? Or adults are also morally, sabihin na rin natin, crooked at some point, no? And even to the point na art conveys images, di ba? So, ang dami. I mean, I can talk for minutes about this, no? Pero, doon pa lamang, no? Hindi mo naman iibahin. Hindi ka naman magtuturo ng calculus sa grade 1. Hindi ka naman magtuturo ng art criticism sa grade 1, di ba? Pero, with all of these higher thinking skills, you give them the tools on how they can also question what you think, on how you can also interpret data, di ba? And that's a wonderful thing, no? Pero just to also relate it, siguro dahil nakikita ko rin to sa sa sarili kong school, which is sa OB, no? Kitang-kita rin sa lower levels namin on how it's integrated, no? So halimbawa, parang tuturuan din kagad ng mga practical life skills. So parang doon pa lamang tuturuan ka na ikaw dapat yung nag-initiate ng mga sarili mong gawain. Ano pa ba? There are also lessons on sensorial. So yung pagbabasa. So yung pinaka-umpisa ng pagbabasa, tinuturo yan as early as kindergarten, no? Or kasa ang tawag dito sa amin, no? Pero doon pa lamang, no, ibig sabihin, it places emphasis on how the early childhood learner should be able to read. And hindi lang yung read, pero read like the meanings as well. So, magkakaroon na ng gradation of difficulty as we go along. Not to mention the emphasis on character development din, the emphasis on character education. Side by side dapat siya. Kumbaga, ang hindi na dapat na, actually hindi lang naman sa amin, no? Parang dapat din naman sa ibang schools, which nakikita ko rin at some point, no? In-integrate mo yung values necessary, di ba, in these lessons, no? So, halimbawa, yun nga, di ba, parang hindi ka lang magtuturo how to read, but you can also teach that lying is bad, or you can teach the idea na when you read it this way, you are more optimistic, di ba? So those kinds of things, no, parang yun yung tinitingala ko madalas, no, kapag I'm thinking about ano bang kailangan gawin as educators, no? Ako nasa senior high ako, so sinasalo ko na lang kung ano man yung mga alam or hindi nila alam. Not to mention yung struggle na buong junior high school ata ng mga estudyante natin, online class sila, no? So that's also an effect, no? Or that's also a cause, no, of the effect that I'm trying to deal with right now alongside with my other colleagues. Pero that's another discussion for a different day, pero yun yung nakikita natin dito. Pwede siya Pwede siyang mangyari. Pwede siyang
mag-improve, no? Yes. Kumbaga, pwede tayong papalapit. Kaya doon sa medyo na-dismaya tayo kanina, ay, wala sa Pilipinas to. Pero pwede naman. Yes. Like, And may mga initiatives tayo. Yeah, yes. and tayo patuloy pa rin hopeful na one day yung success story na binahagi sa atin ni Kuya Rob mangyari din dito sa Pilipinas. At syempre, magsisimula yan sa ating lahat. Yes. So Kuya Rob, as we wrap up dito sa ating magandang topic about media and information literacy, bilang kabataan na, kunyari ako nanonood ako ngayon, no, nakikinig. So what now? Ano yung pwede kong gawin bilang isang kabataan para malabanan itong challenges na meron tayo about media and information literacy? And bilang kabataan, ano yung pwede kong gawin para malabanan itong mis or disinformation na patuloy na kumakalat sa ating bansa ngayon? Okay. Siguro may I can divide my answer into siguro two phases. Now, the first two are like my pieces of advice. Something very personal. No? And then I'll go with siguro some practical tips on how we can parang move from here. No? Parang setting aside yung mga binigay ko kanina like yung Sakra app, yung 5 core concepts and all of that. No? Number one, feeling ko, have some sense of compassion. Kasi feeling ko it has been so messed up. No? Parang ayun nga, medyo ang dami ng mga friendships na nasira, ang dami ng mga naging dinner parties na naging awkward, no? Not to mention yun nga, pati sa pamilya, baka hanggang ngayon we still see it, no? Pero have some sense of compassion. When I say this, siguro parang learn to forgive yourself, learn to forgive others, kasi hindi naman natin siya 100% kasalanan. I mean, sure we have that parang sense of accountability na this is like the result of my bad decisions, of my bad votes, or of like the bad values that I proliferate, no? But in the end, you can still change, no? And you can't really change if hindi mo parang yun nga, no? Pagbibigyan yung sarili mo na isang chance, no? Pangalawa naman is, syempre, after that forgiveness, now be accountable na sana, no? Parang alamin na sana natin ano na ba yung magiging epekto ng mga desisyon natin. Kasi, lalo na if I'm always gonna reference the elections, no? Naging labanan na siya ng pride Hindi na siya tungkol sa mga kandidato natin di ba? Parang in the end, it's always still gonna be, di ba? Yun nga, the other, no? Parang we forgot the idea that votes are actually a civic duty rather than just a personal preference. Yes. No? So kumbaga, papaalala lang sana natin, no, na ang mga desisyon natin, kahit ano pa yan, no, election man yan, simpleng pag-share ng information sa Facebook or ng posts, no, panonood sa TikTok, lagi at lagi kang may pananagutan, no? So yun at yun. At kasama doon sa pananagutan na yun, syempre yung sarili mo, no? So wag kinakalimutan yun na may nagiging consequences ang mga bagay na ginagawa natin. Now in the end, how do we move from here, no? Well, just to also parang yun nga, no, integrate everything that I mentioned. Siguro babalikan lang natin na there are always macro skills to improve, no? Pag sinabi nating macro skills, yan yung sa reading nga, no? I mean, hindi lang reading. Kasi pag sinabi macro skills, listening, reading, writing, and speaking, no? So yun. So, yung importante to no? Parang meron tayong how many more years kung kasing edad lang natin, ang dami pang dekada niyan, no? I mean, terms of life expectancy, no? There's always a lifetime to sharpen all of these. I mean, read books, no? Talk to people, listen to stories, di ba? Ang dami na niyan kumbaga, we are now living in an age that media comes in different shapes and sizes, no? Pwedeng libro, pwedeng movies, pwedeng balita, no? Take advantage of those. Huwag tayo mag-stick dun sa isa lang. Kasi kung puro short content, medyo dangerous din yun. Kasi wala nang masyadong konteksto yun kung short content. Kung print naman, ang tagal natin nagbabasa, no? So, yung mga ganung bagay. So, you diversify what you can read. So, matuto tayo magbasa, no? And baka sabihin ng viewers, marunong na ako magbasa. Iba yung ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko, learn how to read, relate to it, no? Yeah. How it becomes a part of you, no? And your skill set, no? Life skills to no? Kumbaga, in the end, tayo nga lang ang makakatulong sa atin kung paano tayo magiging more MIL, no? And it starts with us. Tama yon. Yes. And Kuya Rob, talaga nagpapasalamat kami for your time na talagang ibinahagi mo. We have learned a lot from you. Talagang nawa yung mga kaagapay natin, lalo na yung mga kabataan,
nakakuha kayo talaga ng notes from Rob, talagang malaking tulong to para mas mag-improve yung ating literacy when it comes to managing and handling, utilizing and evaluating itong mga media and information na nakukuha at nakukonsume natin. Oo, malawak, marami pa tayong mapag-uusapan about this topic, pero dito sa ating episode, ang isang kailangan nating maintindihan, lahat ng ito ay magsisimula sa atin. Yes. Lahat ng ating ginagawa, lalo na sa pagsugpo ng fake news, ay magsisimula sa atin. And bilang isang kabataan, malaki po ang ating responsibility upang tayo ay maging legit na netizen. And marami pa tayong dapat matutunan, and this is the right time para itigil na natin maging mismo tayo, maging advocate tayo, labanan natin itong mga misinformation na kumakalat ngayon. Kasi kung di natin to susugpuin, marami pang mabibiktima at maaaring makapaminsala sa bawat isa. So again, Kuya Rob, thank you for sharing your legit insight dito sa ating episode. And by the way, Kael, baka Kuya Rob, sa mga gusto mag-follow sa'yo or gusto marami pang tanong about this topic, baka pwede mong may bigay sa ating mga ka-legit yung inyong contact details or saan kayo pwedeng i-follow. Kalimutan ko, wait. Hindi, ito. Tignan ko yung aking Instagram. Sa Instagram na lang ako medyo public/open ngayon. So, if you want to know more about what I do, not just in MIL, but also in my work as a social scientist and as a research educator, you can follow me at, ano nga ba yun? Ayun, Lim J.R. Rob. So, that's LIMJRROB. So, that's again, LIMJRROB, Lim J.R. Rob. So, doon ako active sa Instagram. So, more or less, I can parang share more insights or nandun din yung iba kong mga links to other content. Ayan. So again, thank you Kuya Rob for sharing your legit insights. And so that's it for our episode. So nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay na sumama sa ating broadcast, sina Raymond, sina ating mga ProdTech, ang ating mga broadcast engineers at ang ating mga kasamahan from Bocaue Transmitter site. So muli, ako si Arwel Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. Huwag kalimutan na kaagapay maging media information literate tayo para magkaroon tayo ng healthy society. So muli po, ito pong programang legit. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Goodbye! Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.